Hi guys, 안녕하세요. What's up, Kimbap? So, nasa labas ako ngayon. Medyo sumakit ang likod ko. Kakahiga, buong solay. So, naisip ko lumabas naman para meron tayong sunshine or vitamin D. So, I wanna talk about last year, guys. Last year, I read, I think, 15 books 2024. Tapos I think I watched 30 to 40 TV shows last year. For movies naman, I think I watched 40 to 50 movies. So I wanna talk about yung movies na napanood ko last year. So this is gonna be from worst to best. Hindi naman worst. Siguro from okay to best. Pinakamababa sa list ko, guys, is I Saw the TV Glow. Ito, medyo weird siya na movie. It's about two friends na meron silang favorite na TV show. And somehow yung pagiging obsessed nila sa TV show na yun eh naging parang main thing na sa buhay nila, na naapektuhan na yung buong buhay nila because of the TV show. Medyo hindi mo na alam yung fantasy versus reality. So somehow it's about obsession and delusion. Pero hindi ko masyado nagustuhan yung ending. Pero promising yung story. Hindi ko lang talaga masyadong naintindihan yung ending niya. So, The Wild Robot. Yung The Wild Robot naman, this is based on a book. Somehow, naalala ko dito yung Wall-E. And this is animated film, guys. So, very cute siya. Yung pagkakadrawing. And yung story, very cute din. It's about a robot na nag-survive siya sa pagkasira ng mundo or ng apocalypse. And then naging friend siya sa mga animals, creatures. I think this is after the apocalypse na. So, maganda yung story niya and very heartwarming. If you like Wall-E or E.T., I recommend this animated film. Spider-Man Into the Spider-Verse. Ito yung first movie ng Into the Spider-Verse. Akala ko mag-enjoy ako sa movie na to, pero hindi masyado. Kasi parang yung plot niya is nagawa na ng Spider-Man na live action. Yung No Way Home. Parang similar ang plot nila. Kaya hindi ako masyadong na-impress sa animated film na to. Venom The Last Dance. I think this is the last installment ng Venom. So far, okay naman yung character development ng bida doon. And then, may character development din si Venom, yung monster, yung creature. Talagang sinacrifice niya yung sarili niya. So, naspoil ko na kasi ending. I like yung maturity na nangyari between the creature and yung host niya na si Tom. So far, hindi siya sobrang compelling sa akin. Pero, okay lang. Entertaining naman, kahit pa paano. So, next is Madam Web. I think there's so many critics or backlash dito sa movie na to, Madam Web, na sobrang pangit daw. So far, okay naman siya. Hindi naman siya sobrang terrible na movie. Maganda rin naman yung plot, kahit pa paano. And, gusto ko yung actresses na gumanap. And so far that's it. Wala na. Wala masyadong interesting sa movie. Next is Caddo Lake. Itong Caddo Lake naman, very mysterious siya yung plot. Yung kwento kasi is merong missing relative na nawawala for how many years. Tapos naapektuhan niya na yung buhay ng mga
relatives niya kasi nawala lang siya bigla, naglaho lang siya. Tapos yung pala may kwento kung bakit siya nawala. Kasi dun sa Caddo Lake, spoiler na to guys. Dun sa Caddo Lake, may isang portion dun na parang may time travel na nangyayari. Na pag napunta ka sa part na yon, pwede ka mapunta sa another year or decade or something. Parang wormhole siya. Na ano yung time and space. So, accidentally napunta doon yung person. So, somehow, parang it's about family, about time travel, about how it's important to have closure. Kasi, anong nangyari is, many years after, nagkaroon ng um, another time travel na nangyari doon. So, parang na-explain kung bakit nawala yung person na yun. Kasi, napunta din siya doon sa spot na yun, doon sa lake. Waking for a Dream, classic na to eh. Na-typean ko lang manood ng old movies last year. So, Waking for a Dream is about addiction. It's about a drug addict. Paano naapektuhan yung buhay niya ng addiction niya. And also, about delusion. Kasi meron isang character dito na sobrang delulu siya about a certain fantasy na gusto niya mangyari. So, very compelling tong story, pero very common din siya at the same time. Cuckoo. Cuckoo is a horror movie. It's about parang experiment gone wrong. Ganun yung story niya eh. Nagkaroon ng eksperimento tungkol sa mga cuckoo, yung mga ibon na umuhuni. Tapos parang in-integrate siya sa mga tao to cure a certain disease or ganun. Pero it's experiment gone wrong. Yun yung horror niya. 1408. 1408 is old movie na din to. It's about a short story na sinulat ni Stephen King, ginawang movie. That's why I watched it. Sobrang tagal na to sa to be watched ko eh. So, nung pinanood ko siya, hindi na ako masyadong na-compel sa story. Pero entertaining pa din siya. It's about a certain room na may mga kababalaghang nangyayari sa room na yun, sa isang hotel. Pero yung writer, di siya niniwala. So, pumasok siya doon sa room na yun para ma-experience yung kung ano man nangyayari doon. Para masulat niya yung story kung ano man nangyayari doon. Somehow, nagustuhan ko naman yung overall plot, pati yung ending. Next is Joker Folie à Deux. So, Joker Folie à Deux, this is yung sequel sa movie na Joker. Pinanood ko sa sine dito sa South Korea. This one is a musical. So, it makes sense kasi parang na-explain nila yung madness sa utak ni Joker at ni Harley Quinn. I think there's too much singing sa movie. Yung plot di siya masyadong compelling kagaya ng first movie. At di ko rin nagustuhan yung ending. So, okay lang movie na to. Sobrang anticipated ko pa naman to. So, may little bit na disappointment. Yung di siya nag-live up to the hype ng first movie. Next is The Watchers. The Watchers is another horror movie, guys. It's about a certain place na napuntahan ng isang character. Tapos, parang naligaw lang siya doon. Parang namaligno siya. Tapos yung namaligno siya, may isang tunnel or basement. Tapos hindi niya alam kung anong nangyari doon. Kailangan na lang pumasok sa loob paggabi kasi may lumalabas sa mga creatures. So this one is more about maligno, encanto, na horror, ganun. So next is Strange Darling. Itong Strange Darling, hindi ko talaga in-expect kung na magiging sobrang ganda niya. Pero at the same time, sobrang tragic ng ending. It started as a romance. Parang one night stand, ganyan. Tapos later on, naging psychological thriller siya. Naghahabulan sila para patayin yung isa't isa.
At di ko na-expect yung ending. Pero sobrang heartfelt nung ending. Ang ganda na pagkakagawa ng last scene sa ending. So next ay Harry Potter 20th anniversary. I think I watched this nung beginning of this year. I mean last year, 2024. So nag-get together yung mga actors and actresses to talk about their experience being part of Harry Potter. So it's like a reunion. So nakakatuwa naman makita sila Daniel Radcliffe and Emma Watson na nag-reunion sa Harry Potter 20th anniversary. And we have Gaga Chromatica Ball. So this one, concert siya, concert movie ni Gaga. As usual, sobrang galing na performer ni Lady Gaga. So, nakakatuwa rin makita siyang maging sobrang passionate sa pagkanta at pag-perform ng mga hits niya. And I've never been in a concert ni Lady Gaga. So I think that's one of the bucket list ko. Pero to see it in a movie, sobrang ganda experience pa din. And then Olivia Rodrigo got world tour. So this one is another concert movie ni this one is for Olivia Rodrigo naman. Last year dapat pupunta ako sa concert niya dito sa Seoul. Kaso wala akong kasama. Pero buti nilabas nila yung concert movie sa Netflix. I think last December. Sobrang ganda ng concert. Kinanta niya lahat ng mga gustong kanta niya. What I like about Olivia Rodrigo is magaling siya magsulat. She's a good songwriter. And naging coincidence lang na half Filipina din siya. So far na-impress ako sa concert niya. Yung pinanood ko yung Netflix concert niya. Ang galing. Ang galing niya mag-perform. Tsaka sobrang bata niya pa. Pero ang galing niya din magsulat ng mga kanta. So I'm so amazed and impressed. Next is Dune 2. So yung sequel ng Dune, maganda naman kakagawa ng sequel ng Dune. And ang ganda ng props, ang ganda ng storytelling. Ang problema ko lang is nabasa ko na kasi yung books. So alam ko na yung mangyayari. Parang pinapanood ko na lang kung paano nila gagawin. And sobrang impressed naman ako kung paano nila ginawa yung mga bawat scenes. Tsaka yung bawat actors and actresses. Ang galing din nila umarte. Pero hindi lang ako sobrang na-amaze kasi alam ko na ang mangyayari. Since nabasa ko na yung books. And then we have Alien Romulus. So this is another installment ng Alien franchise. Sobrang na-excite din ako panoorin to. And ano lang sa akin, parang interesting lang sa akin yung mga alien na stories. And this one, yun nga, merong pumunta na naman ng mga group of people, naghahanap sila ng parang mapapakinabangan, and then they came across yung alien species. Tapos ayun, nangyari, nagkaroon sila ng patayan, ganyan. Siguro sobrang horror sa akin na part dito is yung merong buntis. Tapos naanuhan siya ng alien. Parang sobrang horror na part sa akin yun. Yung buntis siya tapos yung anak niya, yung baby niya is parang naano ng alien niya or something. So parang doon ko na na sobrang ganda ng movie. Maganda yung plot, maganda rin yung horror moments niya. So next is yung Seven. Seven is another old movie. Classic na to guys. It's with Brad Pitt. This one is detective story. May hinahunting sila na psychopath. Yung psychopath, mapatay siya using codes. Meron siyang mga ginagawang parang mga puzzles na kailangan i-solve ng detective. And it's about the 7 deadly sins. Kaya 7 siya. Gluttony, lust, pride, ganyan. Envy.
Ang nagustuhan ko sa movie na 'to is yung ending. Sobrang classic nung ending niya. And maganda rin naman yung performance ni Brad Pitt dito, tsaka ni Morgan Freeman. Ang galing ng tandem nila. Yung hina-hunting nila yung ah, psychopath. Tsaka maganda rin yung overall story. Sobrang brilliant or genius naman ang ending. Kaya pala classic na 'tong movie na 'to, Seven. Kasi ang ganda ng story niya overall. Deadpool and Wolverine. So, I think you already know this. Wala na masyadong review. Maganda yung story. Madaming surprises. Madaming entertaining na moments. And sobrang fun ng movie na to. I think this actually revive yung Marvel. Kasi parang meron ng Marvel fatigue recently. Pero this one, parang na-excite niya ulit yung franchise. So, ang ganda ng Deadpool and Wolverine. Very creative yung story. Tsaka yung ending. Nagustuhan ko na yung ending. And then we have American Fiction. American Fiction is about a writer. Mahilig akong manood ng mga movies about writers. Basta gusto ko lang mga stories overall about writers. So, American Fiction is about a specific writer na di niya alam kung ano susulat niya. Parang sobrang parang meron siyang existential crisis. Hindi niya alam gagawin niya or susulat kung ano susulat niya. And then, he went to a journey sa movie. Bumalik siya sa hometown niya. Bumalik siya sa mother niya. And then, later on, meron siya nasulat na book. And then, at the end of the movie, nagkaroon siya ng award sa book na yun. Na sinulat niya. And then, what I really like about this movie is yung journey na pinagdaanan niya. And then yung na-realize niya, kung ano yung na-realize niya at the end. Natapos niya yung book niya. That's why it's called American Fiction. Sobrang daming insights and realizations sa mga writers, siya sa publishing industry. That's why I really like this movie then. It's very deep then. Oddity. Oddity naman is about this one is horror, guys, ha. Kakaibang horror siya. Parang sobrang sophisticated ng pagkakagawa. Parang very artsy. Parang very art yung pagkakagawa ng movie. It's about a murder. Pinatay yung kapatid niya. Tapos itong bida, bulag siya. Pero meron siyang gift na malaman yung story ng mga objects na nahahawakan niya. Meron siyang shop kung saan nandun yung mga weird na objects. Tapos gusto niya malaman kung sino yung pumatay sa asawa niya, ay sa kapatid niya. Doon umikot yung kwento ng story. Pero this is one of the best horror na nakita ko last year. Sobrang ganda ng story. Ang ganda ng pagkakagawa, tsaka ang ganda ng twist sa dulo. I really like the ending. And then we have The First Omen. So this one is another horror, guys. It's prequel sa The Omen. If familiar kayo sa The Omen, yung tungkol sa The Antichrist. So dito sa The First Omen, ang kwento niya is bago pa ipanganak yung Antichrist. So fiction lang siya. Pero ang kwento is yung Catholic Church parang tinatry nilang i-manipulate yung birth ng Antichrist. Kasi parang inisip nila, pag pinanganak ang Antichrist, mas marami ulit maniniwala sa religion. So parang minamanipulate nila yung birth ng Antichrist. Meron silang demon na naalagaan. Tapos minimate nila sa mga random nuns or madre para malaman nila, para mapanganak ng Antichrist under sa governance nila, parang gano'n. So maganda yung twist sa dulo. Ang dami ring horror moments yung pinapanganak na yung Antichrist, tsaka yung kung paano nagawa yung Antichrist. So it's one of the best horror din nakita ko last year, The First Omen.
And then we have Misery. Misery naman is classic na to guys. It's about a writer na na-hostage siya ng isang fan niya. Yung fan niya na sobrang obsessed sa nasulat niyang book. Tapos, kinulong siya sa kwarto. Hindi siya pinapalabas para matapos niya yung book na sinusulat niya. Kasi series yung sinusulat niya. So, sobrang obsessed ng fan na gusto niya malaman kung ano mangyayari. Gusto niya malaman yung ending ng series na sinusulat ng writer. So, parang psychological din siya kasi psycho yung fan. Ayaw niyang pakawalan yung writer. Parang gusto niyang ma-inlove sa kanya yung writer. So, this is another book na based sa story ni Stephen King, Misery. Classic na din siya ng horror. And then we have Long Legs. Tong Long Legs naman, it's about Satanism. Sobrang horror to. Sobrang natakot ako pinanood ko to. It's about Satanism and yung mga naniniwala sa Satanism. Fiction lang to guys I think yung pinaka-horror moment sa kanya dito is hindi mo alam na yung mga close sa'yo is naniniwala pala kay ay follower pala ni Satan. Tapos yung bida dito sobrang na-surprise siya na ganun nga yung nangyari. Pero naging helpless na din siya kasi hindi niya alam na yung kilala niya is yung pala yung gumagawa ng murders. Kasi nga naniniwala kay Satan. So this is one of the horrifying horror na napanood ko last year. Long Legs. A Man Called Ove. A Man Called Ove naman is based on the book A Man Called Otto ni Frederick Backman, which is nabasa ko na din yung book. Pero yung napanood ko yung movie, mas nagustuhan ko pa lalo yung book kasi ang ganda na pagkakagawa ng movie. Sobrang faithful siya sa book. Maganda yung flow ng stories, ng scenes. It's about a matandang lalaki na nabubuhay mag-isa. Tapos lagi siyang masungit, lagi siyang galit. Pero behind that, may story kung bakit siya ganun. In-explore din yung past niya, paano siya naging ganun. Pero sa pinaka-kaibuturan ng puso niya is mabait talaga siyang tao. Naging bitter lang siya dahil sa mga pangyayari sa buhay niya. This is one of the best heartwarming stories na nabasa ko recently. It's about aging, about life, love, romance, ganyan. Family. And then we have Trap. Itong Trap naman, it's a psychological thriller. It's about a father. Sinamahan niya yung anak niya na babae pumunta sa concert. Tapos natrap sila dun sa concert na yun kasi may hinahanap na serial killer na balita na pumunta sa concert or nandun sa concert yung serial killer. So, ang twist is yung serial killer is yung tatay. Hindi alam ng anak niya na psychopath yung tatay niya. Tapos sa loob ng concert, hinahunting nila yung psychopath. So, doon umikot yung kwento, kaya siya trap. So, I really like yung setup ng story. Psychological thriller talaga siya. Ang ganda ng scenes, very tense, and exciting. And gusto ko na yung ending. Ang ganda ng twist sa ending. Speak No Evil, this is horror psychological thriller din. One of the best na napanood ko last year. Speak No Evil is about a family na may dalawang family, nagkita sila sa isang vacation. Tapos later on, nag-decide sila na magkita ulit. Pumunta yung family sa lugar ng family, ng another family. Tapos doon na nagkaroon ng parang mystery na parang bakit ganito yung isang family. Nakita nila na nagsisinungaling pa yung family na yun. Yun yung na meron sila mga sinabing parang hindi tumutugma, ganyan. Tapos I think yung horror na part dito is pumunta ka sa isang lugar para magpakasyon. Akala mo you're gonna have like a good time.
Pero naging parang trahedya, nagkaroon ng murder, nagkaroon ng mystery na about psychopath, ganyan. Tapos nakilala mo yung family, meron silang tinatagong secret, ganyan. So, sobrang ganda ng ending, guys. Tsaka, sobrang na-shock ako sa story. That's why this is one of the best horror din na napanood ko last year. And then we have Rebel Ridge. Rebel Ridge naman, kung mahilig kayo sa action, guys, this is from Netflix. It's about a veteran, parang ex-military siya. Tapos, versus police. Kasi parang ninakawan siya ng mga police. Yung parang yung pera na pampiyansa sana ng pinsan niya sa kulungan. So, parang kinuha ng mga police. And then, nagkaroon sila ng encounter. So, it's ex-military versus police. Sobrang ganda na action scenes dito. Tsaka ang ganda rin ng story. It's about ng person na naagrabyado ng government or ng police. And maganda rin yung ending niya. That's why I like this one. It's What's Inside. It's What's Inside naman, guys. It's Netflix din. Napakaganda ng story nito. Very, very fun panoorin. It's about a technology kung saan pwede mo ma-experience yung katawan or yung buhay ng another person. Like, pwede ako, yung spirit ko pwedeng pumunta sa another person para ma-experience ko yung buhay niya, yung mindset niya, basta yung physical being niya, ganun. And then, it was supposed to be just a fun game sa magkakabarkada. Magsuswitch sila ng bodies para ma-experience yung yung other person na body or katawan. And then hanggang sa may isang person na nabatay, paano siya makakabalik sa katawan niya, patay na siya, ganyan. And then meron ding ayaw makipag-switch kasi mas gusto niya yung buhay ng another person. So it's very funny and unique and very entertaining ng movie. It's from Netflix, guys. Panoorin nyo na. And then we have Didi. Didi naman is about childhood. May isang immigrant na nabubully and sobrang feeling niya left out siya kasi immigrant nga siya. Tapos sobrang lungkot ng childhood niya. I think nakarelate ako sa movie na to in some way about loneliness, about broken families, dysfunctional families. And maganda yung pagkakaarte ng bata. Very realistic. Tsaka, talagang ramdam na ramdam yung lungkot ng character. This is one of the best films na napanood ko last year. Kahit sobrang simple ng story niya, is very touching pa din and heartwarming. Sobrang nakarelate ako sa movie na to. Juror number 2 naman is about justice. It's about drama sa isang courtroom. Ang nangyari kasi is may babaeng parang mangyari is murder siya. Tapos yung boyfriend ng sinisisi. Pero may twist na nangyari is yung one of the juror, siya pala yung patay pero hindi niya sinasadya. Ang napakagandang ang interesting dito sa movie na to is yung killer is one of the juror. Di ba sa courtroom merong prosecution, tapos merong defense, tapos merong grupo ng mga tao na magde-decide kung innocent or guilty yung tao. Nandun siya, kasama siya sa mga juror. So, alam niya yung nangyayari. And at the same time, nakakaramdam siya ng guilt. Di niya alam kung aamin ba siya or magtatago siya, ganyan. Very interesting yung movie na to. One of the best na nakita ko last year. Then we have The Shawshank Redemption. The Shawshank Redemption, this is one of the
classic movies na it's about a story na sinulat ni Stephen King many years ago. It's about justice. Kasi merong character na nakulong siya, napagbintangan siya na siya yung pumatay sa asawa niya. So nakulong siya. And then yung story umikot sa kwento niya sa kulungan. And then hanggang sa kung paano siya nabago sa kulungan, and then paano niya nabago yung mga buhay ng mga kasama niya doon sa kulungan, mga naging kaibigan niya sa kulungan, hanggang sa paano siya nakatakas sa kulungan. Tsaka paano niya na-meet yung totoong killer ng asawa niya. So somehow it's about justice, redemption, about suffering, about life in general. Very deep din yung kwento na to, The Shawshank Redemption. One of the classic movies na kahit sobrang tagal niya na, very impacting pa din yung story niya. And then we have Heretic. Heretic naman is horror. This is about religion and about atheism. So sobrang ganda ng pagkakagawa ng story ng movie. Magaling din yung mga gumanap na actors and actresses. So the story is about two missionaries, dalawang babae, kumatok sila sa bahay ng isang believer. At yung umpisa parang believer siya, kumwari. Tapos madami siyang questions about religion, faith, ganyan-ganyan. Tapos hanggang sa natrap na yung dalawang missionary na babae doon sa house. Meron palang secret na nangyari doon. Kasi yung owner pala, atheist pala talaga siya. So, in order para makalabas yung dalawang babae sa bahay, they have to solve yung parang puzzle or mystery dun sa loob ng bahay. So, it's about faith, religion, also about afterlife, also about atheism. This is, I think, one of the best horror din na napanood ko last year. And then we have, that's Heretic, guys. And then we have It Ends With Us. This one is romance. It's about abuse, domestic abuse, gaslighting. Lahat ng mga negatives na in a relationship nandito sa movie na to. Pero at the same time, very heartwarming din siya. And very eye-opening. Mapapaisip ka talaga na ganito ba talaga yung mga relationships? Ito ba talaga dapat yung tamang relationship? Or nabubulagan ba tayo? Ganyan. So sometimes kasi may mga cycle of abuse na inuulit natin, nakuha natin sa parents natin, tapos inuulit natin sa relationships natin. Kaya siya, It Ends With Us. Kasi the cycle has to end na daw. So it ends with us. So napakaganda ng ending na tsaka yung message na we have to end the cycle of red flags or abuse and be a better person dun sa relationships natin. And then Wicked. Tong Wicked naman, sobrang I think this is one of the top films na napanood ko last year. It's about a book, classic book from years ago. And it's like It Ends With Us, it's based on a book. Yung Wicked naman is about it's about racism, about magic, believing in magic, about fantasy, about friendship na din. It's the same feeling yung pag nanonood ako ng Harry Potter. It's the same feeling yung nakuha ko sa Wicked. So I think it's 10 out of 10 itong movie na to. And then we have Coda. Coda naman is one of the award-winning movies from years before. Tungkol siya sa isang family ng mga bulag. Tapos merong yung nanay bulag, tatay bulag, pati yung anak na lalaki bulag. Pero yung may isang member ng family, yung daughter, hindi siya bulag. Tapos kailangan niya, tapos magaling siya kumanta. Sobrang ganda ng boses niya.
Ang compelling sa movie na to is yung story. Kasi, hindi alam ng daughter kung iiwanan niya ba yung family nila para sundin yung dreams niya na maging singer, or may stuck na lang ba siya sa family nila para merong ah, isang mag-aalaga. Kasi bulag nga sila lahat. Siya lang yung nakakita. So, kailangan nila ng mata para mabuhay. So, sobrang nahirapan yung bida kung iiwanan niya ba yung family niya para maging singer, or may stuck siya sa family nila para tulungan yung bulag niyang nanay, tatay, kapatid. So, sobrang heartbreaking and heartwarming na story. And gusto ko yung naging ending and resolution sa story. And then, we have The Substance. The Substance, I think, is the best horror last year. It's about aging, about beauty, about the industry, cosmetic industry. So, ang nangyari dito is merong isang um, drug na pag ininom mo, pwede ka maging bata ulit. Pero at the same time, nagkaroon ng side effects na pwede siyang pwede kang tumanda lalo pag inabuso mo. So, yun yung The Substance. I think this is so deep, sobrang deep, and sobrang fun na rin panoorin kasi makaka-relate ka na tumatanda na ako, ganyan, sobrang ikli ng buhay, ganyan, tas sobrang unfair kasi mas napapaboran yung mga good looking na tao, yung mga mas bata, ganyan. So there's so much message tsaka lesson. So I highly recommend this movie, The Substance. And then we have Dead Poet Society. Dead Poet Society is about group of students na nabago yung buhay nila. Yung nakakilala sila ng isang teacher na mahilig sa arts or poetry. Ganyan. Arts, poetry. Naniniwala siya sa creativity. Diba mostly mga teachers ipupush ka na mag-aral ng math, science, ganyan, history. Pero na-meet nila isang teacher na naniniwala sa creativity nila. Poetry, literature, ganyan. Sobrang classic na ng story niya, and very heartwarming din and touching yung story. Medyo naiyak nga ako sa ending niya to. Dead Poet Society. All of Us Strangers. So All of Us Strangers is about loneliness, about depression, about life, about this is about a certain character. Nabubuhay siya mag-isa sa isang apartment niya. Tapos may na-meet siya na another character. Somehow naging friends sila. And then yung nakilala niya yung person na yun, nagkainlaban sila. And then yung pumunta siya dun sa, niyaya siya ng person na yun sa bahay. So pumunta siya doon, lumabas siya ng apartment niya. And then doon niya na-realize yung secret tsaka mystery ng person na yun. Sobrang na-amaze ako sa story niya. And na-surprise din ako sa twist sa dulo. Sobrang lungkot ng ending. Very tragic. It makes you realize na sobrang iksi ng buhay. And sobrang precious ng moments na nabibigay sa atin with other people. Sobrang limitado yung moments natin with other people, and that's what make it precious. Overall, yung buhay natin is sobrang ikli and sobrang precious. That's why we have to cherish it. And then last two movies I think are the top two movies go from last year. So we have Sebastian. Sebastian is about a sex worker
It's about a lalaking sex worker slash writer. So, may mga nami-meet siyang random strangers sa trabaho niya. Then at the same time, may sinusulat siyang libro about it. Sobrang nakarelate ako sa story na to. And sobrang naramdaman ko yung emotions ng character. Maganda yung story niya. And nagustuhan ko rin yung ending. And then we have the top movie ko from last year, which is Anora. Anora is about a sex worker din. Babae naman to. And then na-inlove siya sa mga customer niya. And then somehow parang nabago rin yung buhay niya. Yung na-inlove siya doon. Hindi ko ina-expect na magiging sobrang ganda ng story. Sobrang fun and entertaining ng characters. And then yung ending, sobrang emotional. Talagang ramdam na ramdam ko yung emotions ni Anora sa dulo. And I highly recommend this. Yung movie na to, Anora. Thank you so much for watching. Sobrang haba na nung vlog ko. Hindi na ako nakakain. And sobrang lamig. Thank you so much for watching, guys. And if you know any movies na maganda, recommend mo sa akin movies. Please recommend. Kung merong sobrang gandang movie na nabago ang buhay mo, let me know in the comment section.